Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel. Kanoisy, so ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal. So, ang video ito ay mula kay John Reps. So, meron ito pabagat na PCG spokes bumaba na sa pwesto. Diyos ko po. Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Bakit nga ba hindi sila magkasundo ni Tariela, Rory Mission ng AFP? Ay nako, so nasan nga ba talaga yung problema, min? Ha? Nasa loob? Ay, ang pait nun. So, bago natin simulan, dyan, rep, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. So, mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka gawin pa ng China. Again, ang bamagat ng video ito, PCG spokes bumaba na sa pwesto. Bakit nga ba hindi sila nagkasundo ni Tariela, Rory Mission ng AF? Ay, nako. So again, Channel Reps Filipinoids, like, comment, share, subscribe, start. Ang 2 buwan ng pinakahuling misyon ay Ulit. Start zero, tapos lakasan natin yung volume. Matapos ang 2 buwan ng pinakahuling misyon ay inihayag ng Armed Forces of the Philippines kahapon. Last, ulit. Matapos ang 2 buwan ng pinakahuling misyon ay inihayag ng Armed Forces of the Philippines kahapon na matagumpay ang kanilang Rory mission kasama ang Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Alamin ang buong detalye mamaya. So at least meron pa ring mga magagandang balita kahit papaano, ano. Kahit yun, yung Skoda, nabalitaan din natin na bumalik nga or parang pinalayas tayo. Still meron pa rin namang magandang balita para sa atin tuloy. At paano nga ba nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ni Rear Admiral Balilo at Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard? Imbes meron na nga tayong problema sa labas, meron ding problema sa loob. Anak ng tokwa. Sa isang video clip na inilabas ng AFP ay nagpapakita ng isang sibilyang sasakyang pangdagat. Ito ay ang MV Lapu-Lapu na papalapit sa BRP Sierra Madre. Ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla na ang AFP at Philippine Coast Guard ay matagumpay na nakapaghatid ng mahahalagang supply. Sinabi, Congrats. But still, yun nga, mag-iingat pa rin kasi hindi natin alam kung ano yung iniisip ng China eh. Baka bigla-bigla na lang silang manghaharas, diba? So, mas maigi na yung parating handa. Inipadilya sa Philippine News Agency na habang ang barko ng Pilipinas ay papalapit sa Ayungin Shoal, ay mayroon umanong presensya ng mga sasakyang pangdagat ng China. 8 barko umano ng China ang nakapalibot sa lugar at nakasubaybay habang papalapit ang mga barko ng Pilipinas. Ngunit wala kasi hindi mawawala yan, men. Nandyan talaga yan parati yung mga mokongs na yan. Anong banta mula sa mga barko ng China, kaya't nagawa ng AFP at Philippine Coast Guard ang misyon at mapanatili ang kanilang presensya sa shoal. Sa isang hiwalay na pahayag naman, sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na patuloy na susuportahan ng militar ang mga tropang nakatalaga sa BRP Sierra Madre. So medyo nakakapanibago o nakapagtataka ito mga kabayan at hindi ko alam kung bakit naglaylo na ang China sa mga dating gawain nito sa tuwing may resupply mission sa Ayungin Shoal. At sa ibang balita naman mga I think kaya ganun yung nangyayari kasi yun nga parang pinukusan kasi nila yung yung Sabinas Shoal. So siguro ang magandang tactics natin dyan, men, is siguro sabay-sabay nating anuhin ba? Ipagsabay-sabay nating i-claim yung mga territory natin, di ba? Like for example, yung sa Bajo de Masinloc, tapos yan, yung sa Skoda Shoal, tapos ano pa yun, mga isla natin iba. Di ba? Kasi kung napapansin nyo, kapag pinukusan natin yung Skoda Shoal, sa Bajo de Masinloc, parang kumukonti sila doon or hindi nila pinupukusan. So parang makikita mo dyan na hindi kayang mag-multitask ng China. Di ba? Biruin nyo kahit ano nga eh. Tawag siya. Nawala tuloy ako. Kagi.
bayan, nagretiro na bilang Tumawang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard si Rear Admiral Armando Balilo matapos sa mahigit 2 dekada ng serbisyo. Siya ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard mula noong 2003 at nagsilbi siya sa 19 na commandant ng Philippine Coast Guard. Pero mga kabayan, alam mo bang si Rear Admiral Balilo at Commodore J. Tariela ay matagal nang hindi magkasundo at nag-iilaga ng mga ito? Hala, bakit kaya? Well, actually, nagulat lang din ako kasi ngayon sa mga comment section, parang binabakbakan nila si Tariela. Ewan ko, yung iba may mga nagsasabi na baka daw some kind pro daw siya, daw hindi naman natin kino-confirm yun kasi wala naman talaga tayong alam Pero parang isa na din siya sa kinakainisan ng mga kababayan natin. Siguro dahil na din doon sa sa hindi nga nila pag-accept ng 'di ba? Ng escort ng US. So ewan natin kung itong si Sir kasi hindi ko kasi like always nakikita tong si Sir Si Tariela lang at saka yung si Broner ata yun. Tapos yung isa sila lang din yung nakikita ko So ang nakakapagtaka dito, bakit bigla siyang bumitiw, di ba? Ito ay nagsimula noong inalok ng China na tulungan ang 8 mangingisdang Pilipino matapos sumabog ang makina ng kanilang bangka sa Baho de Masinloc. Nanindigan si Balilo sa kanyang unang pahayag na sinubukan umano ng mga miyembro ng China Coast Guard na tulungan ang mga naaksidenteng mangingisda na 2 sa kanila ay nagtamo ng matinding paso. Sinabi ni Balilo na ibinasi niya ang kanyang pahayag na naunang nag-alok ng tulong ang China Coast Guard na sakay ng rubber boat batay sa mga pahayag ng mga mangingisda at opisyal na ulat ng kapitan ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan. Tinangka umanong So anong problema dun? harangin ng China Coast Guard ang BRP Sindangan, ngunit nang malaman ng China na magre-rescue ito ay hinayaan na lang ang barko ng Pilipinas na makalusot. Noong inalok Kaya pala. Okay. ng China Coast Guard ang mga mangingisda ay tumanggi sila dahil baka kung saan daw umano si dadalhin at itapon na lang sila kung saan. Tama. Mamaya, dinala kami sa China, hindi namin alam kung sa China o kung saan. Mamaya, bigla lang kaming itapon dyan sa laot at kuhan. Wala kaming kalaban lang. Well, valid din naman yun. Valid din naman yung nila, yung pagdududa nila. Kasi mahirap na, di ba? Alam naman natin na kalabang bansa natin yan. Laban kasi mga bangka lang naman kaming maliliit At yan ang isinumiting report kay Philippine Coast Guard Chief Admiral Gaban at ang report na isinumiti din sa Presidente. Ngunit taliwas ito sa salaysay ni Tariela kung saan sa isang panayam ay sinabi ni Tariela na ang Philippine Coast Guard vessel na patungo na sana upang iligtas ang mga sugatang mangingisda sa Baho de Masinloc nang mapansin ng China Coast Guard na mabilis ang takbo ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan ay dito na humarang ang barko ng China Coast Guard at gumawa ng delikadong maniobra at harassment. At yun anya ang dahilan kung bakit natagalan bago makarating sa kinaroroonan ng mga mangingisdang Pilipino. Nanindigan si Tariela na ang Chino ay hindi umano nag-alok ng tulong o tumulong sa pagligtas. Balilo added the China Coast Guard also launched 2 rigid hull inflatable boats and offered to help rescue the 8 fishermen. But PCG spokesman Ang pangit naman yung ganun. Inaaway na nga tayo ng China tapos nag-aaway-away pa tayo, di ba? Person for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, said the China Coast Guard deployed their boats not to assist the PCG but to supposedly obstruct and hinder efforts in rescuing the 2 injured Filipino fishermen. Ayon kay Tariela, ang pag-rescue umano ng Philippine Coast Guard vessel ay isang patunay na mayroong nagpapatrolya na Philippine Coast Guard sa lugar. Pero kung tatanungin ang mga mangingisda, pero sabi ng isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales, wala silang nakikitang barko ng Philippine Navy sa Baho de Masinloc kahit dati na silang humiling na magpasama sa pangingisda. Kaya raw hanggang ngayon, sa gilid-gilid ng Zambales lang sila pumapalaot. So baka may mga comment na naman dyan na luma na daw, matagal na daw yan. Pero ang point dito ay kung paano nagsimula ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Panoorin ang Yun lang. Diba? May pa-disclaimer si John Reps dito. Kasi yung iba nga ay parang yung mga kababayan kasi natin, bigla-bigla sila nagko-comment na dati na yan wala na bang bago. Hindi nila maintindihan na parang ginamit lang din ito na example ba.
'di ba? Or ito yung ano talaga, ito yung nangyari dati na kumbaga kung ano yung mga nangyayari ngayon, pinapakita dito kung ano din yung mga or saan nag-ugat, saan nagsimula, 'di ba? Tuloy. Kasi kahit nasabihin mo na nakita mo na 'tong video na 'to, marami pa rin namang hindi nakakakita ng video 'to eh, 'di ba? Tuloy. Over ceremony ng bagong pumalit kay Philippine spokesperson Rear Admiral Armando Balilo. Kasi yung nagkakaunawaan sa anak ng pauwi. Dapat sana yung iluklok dyan is yung, ano ba, walang personalan, trabaho lang. 'Di ba? Kasi yung pagsisilbi nila dyan, hindi naman yan para sa kanila or ano eh, para naman yan sa taong bayan, para sa Pilipinas. We shall now witness the turnover of the command symbol for Coast Guard Public Affairs Service. What is that? Parang pinasa yung ano eh, usay. O, sa itong sagwan ko. Ano yan, malaking lori. Masyado naman kayong madamdami. Dapat walang personalan. Kung ganito yung mga anuhan natin, wala. Tatawanan lang tayo ng China. So, I think hanggang dito na lang muna. No? So, yun lang naman. Ang video yun ay mula kay Chanreps. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan ang YouTube channel natin. So, like, comment, share, subscribe. Ano? So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun, men. Grabe, nakakalungkot. Mapapaano ko na lang. Tuwang-tuwa yung China kapag ganito tayo eh. Magkawasak-wasak tayo. Kasi alam naman natin na yung the way kasi trumabaho itong China ay parang inaatake nila tayo sa labas. Inaatake din nila tayo sa loob. Papansin nyo, meron tayong mga kalaban dito na mga Filipino pro-China. Ininfluensya ng China yan eh. Or siguro may mga sinuhulan yung China. Diba? Kasi minsan magdududa ka. Nasa Pilipinas naman yung mga taong yan. Pero bakit pinoprotektahan nila yung China? Pinapanigan nila. Diba? Pinapanigan nila yung mga mananakop na bansa. Seryoso. Tapos ito lang. So sad lang din isipin na yun, yung PCG spokes natin bumaba sa pwesto. Dahil lang sa hindi pagkakaunawaan ng dalawang kapwa Pilipino. Nakakalungkot, diba? Nakakainis. Grabe. Akala mo naman talaga para sa kanila yung diba? Or personal lang nila na trabaho. Ano ba? Diba yung pinagsilbihan naman nila yung Pilipinas? Bakit na may personal, diba? Ay nako, nakakadismaya. Inaatake na nga tayo ng China sa labas eh. Tapos dito sa loob, nagkakawatak-watak pa tayo. Kayo ba guys, sa tingin nyo, sino ba sa inyo yung sa tingin nyo ay may punto or yung tama? Si Tariela ba or si Sir na bumaba? Comment nga kayo sa baba. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Diba? Ay nako, kamakailan lang yung balita natin is umuwi or pinalayas na naman tayo dun sa sa Sabina. Tapos ngayon ito naman yung mababalitaan natin, di ba? Mapapaisip ka na lang talaga, mapapatanong ka na lang talaga, ano na nangyayari Pilipinas? Hahayaan na lang ba natin na magtagumpay yung China sa mga hangarin nila? Kasi 'di ba dapat tayo mga Pilipino, magkakaisa talaga tayo. Biruin nyo kung gaano ka gulo ang Pilipinas ngayon. Ginugulo na tayo ng China. Ngayon, ang issue dito sa loob, presidente at vice presidente nag-away na, nag-split na. Sa Senado,
May mga senador din tayo na nagkakasagutan, nagkakainitan na. 'Di ba? Napakagulo. Sa WPS naman, meron tayong mga pro-Filipino, meron din tayong mga Filipino pro-China. Anak ng tuko, ang gulo-gulo na ng Pilipinas. Tapos ngayon, pati ba naman sa Coast Guard meron ding problema. Dahil din sa hindi pagkakaunawaan, di ba? Like, ang gulo-gulo ng politika natin, min. Sobrang gulo. Ewan ko kung ano yung mga iniisip nila. Di ba? Nakakadismaya. But anyways, yun lang muna. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, John Reps, Philippine Noise. Like, comment, share, subscribe. Philippine Noise is out.